says in the banning station. Ayan na. Answered by Echo, ganun kataas na ang respeto. Again, napakataas ng win rate ng Estes ni The Queen. Noon pa, parang may time na 93% out of all the games. At ngayon naman, ang kukuhanin is going to be Lolita. So agawan lang ng mga heroes ang ating mga players ngayon dahil isa din to sa mga usual na napipick para sa Blacklist. Very similar. Parang nagkakaroon niya ng agawan kung ano yung wala pa at kulang dito ng Blacklist. Kinukuha din ng kabila. Pero yung Benedetta na sinasabi naan kanina, hindi binan out ng Echo. So, parang confident yung Echo na ibibigay nila to kay Agent Zero. Pero the question is, ano kaya yung ibibigay ni... Matilda! Matilda Airlines! Ito na ang Matilda Airlines at isama pa ang Benedetta. So maganda yung dynamics ng dalawang teams natin dito dahil we have Sanford on the Lapu-Lapu. Automatically parang kontrahan. Tatargetin ni Benedetta, tatargetin ni Edward si Sanji. Tatargetin ni Sanford si Haji. Yun pala yung plano nila. Ang ganda nung ginawa nila dito, Chantel. Kasi comfort picks na naman yung pinili nila eh. Pero yung Echo, it seems like meron silang plano na, sige, bibigay namin comfort nyo. May sagot kami dyan. And dito magkakaalaban sa Game 1 kasi tansyahan yung mangyayari dito eh. Marami tayong games na nakalatag for this best of 7. Ang kailangan ng team dito ay kunin yung 4 na panalo para magtanghaling kampyon. So mahaba-haba talaga ang araw natin. Mukhang itong gabi natin eh, mapupuyat pa tayo. Oo, parang ready na ba ang mga... Uy, ito ang ating M3 Estes skin. At alam naman natin na lahat ng mga nakasubaybay ngayon ay may kanya-kanya ding pakulo kung paano susuportahan ang kanilang mga teams. Pero tamang sinabi mo dito, Sandy, na since tayo ay 7 games possible or best of 7 dito sa ating tournament, ito yung magseset ng momentum para sa mga teams natin na naglalaro ngayon. Kumuha na ng mga heroes na gusto nilang gamitin. Ito yung warning shot kumbaga para sa buong serye na to. Welcome to the grand finals of the M4 World Championship. This is Game 1, Blacklist International versus Echo. Alam mo, Santi, parang ito na yung mga moment kung saan ilalabas na lang ng mga players kung ano yung parang it's now or never. Ilalabas ko na ngayon lahat ng mga naititira kong lakas. Kailangan ko na ipakita kung ano nga ba ang aking pinaghusayan, ang aking pinag-ensanyuhan ng mga moments na gusto kong manalo. Literal na lakas ng Pinas ang ipapakita natin dito sa finals dahil dalawang PH teams ang naglalaban para sa kampyonato. Pero balikan natin yung in-game. Ngayon na lang natin ulit nakita si Oheb on the Harith. Ano kaya yung magiging difference nito? Kasi yung physical damage nila magbumula kay Wise and Edward eh. So paano kaya nila papatakbuhin yung mga teamfights mamaya? Alam mo, para dito sa Blacklist International, para magbibigay lang sila ng space kay Oheb eh. Again, ito ang pwede mangyari kay Oheb. Pagka nakaharit kasi siya, pwede siyang maging super aggressive. Yun yung difference kapag marksman yung gamit. So may tendency para sa kanya later on, pag tumaba yung kanya hero, na siya yung mag-initiate rather for Blacklist International. Kasi may instant dive eh. After ng Zaman first, parang dire-diretso ka na dun. Parang basta nandun ka lang sa bakal na cross na nailatag mo, wala ka talagang nawala eh. No? Kaya very maingat yung ginagawa ng Blacklist sa early game kasi alam nilang item dependent yung kanilang heroes. Pero si Yawi ata na pasobra, hindi na nga tinamaan dito ng escalator papabalik. Wise, kamuntikan niya mahuli doon si Yawi. And kung sino kasi makakuha dito ng first blood, big advantage Chantel for the turtle fight. Oo, lalong-lalo na kung ang kanilang target is going to be the gold laner. And ang ginagawa ngayon ng Blacklist International is talagang pinoforce lang nila yung mga players na Echo na umuwi. Take note na nagamit na ni Yawi yung kanyang flicker. So ibig sabihin, wala na yung pang surprise play na pwedeng gawin ng ating mga teams. Kaya naman ngayon magkakaroon ng sayawan sa mismong turtle. Sanford ginamit ang Brave Spider, nagharap siya na pwedeng hulihin. Pero ang ganda ng guiding wind. Eto na, Alec to final blow. Coming in from Edward. Tapos si Sanji merong real world manipulation para retribution. Makukuha pa rin ni Wise. First blood will go to Echo. Sagutan lang dahil si Edward makukuha rin ng kanilang team. Pero top lane, may sagot si Oheb sa bagyo. Napakaganda ng ginawa doon ng dalawang kupunan kasi yung Echo may nakuha silang turtle nakuha silang 2 kills tapos yung Blacklist naman kuha ng turtle. Kaso medyo nalugi yung Echo kung titingnan natin kasi gold laner yung napita sa kanila on the top side. Benny QT is down once. So medyo kailangan niya pa maghabol eh. Same nga yung concept ng dalawang gold laners pala natin. Oo, mages pala, mage no? tapos item dependent. Sagutan lang actually kasi kung signature nila dati, wait lang, bottom lane, si Sanford ang target ng Blacklist International. Buhay pa rin, pero Haji, saktong-sakto yung pagkakabitaw niya ng skill. Kung hindi umabot si Haji doon, malamang makakasurvive pa itong si Sanford.
Napakaganda ng decision making mula sa side ng Blacklist International. Pero this time, natuto na ang Echo. Aalagaan nila si Benny Cutie, Numenon Blast. Hindi na tuluyang papatagalin pa para mahuli. Nung nakita niya yung Zaman Force, sabi niya, out na tayo. Napakaganda ng laning ngayon ni Oheb at pinag-usapan natin kanina yung Harith days ni Oheb. Before siya tinawag na Filipino sniper ng M3, Oo. kilabot muna siya ng mga mages. Actually, si Benny Cutie Lunox din. Kilala Dati, siya. oo. Diba, remember that times? History talaga. Oo. History, binabalikan nila. May mga flashback yung mga players natin para dito sa Grand Finals. Pag mga gantong moment pa naman din, teka, hero ko to eh. Oo, naalala ko kasabayan pa nun yung Alice. Yan. Di ba? Yung Alice na hindi naubusan ng mana. Oo, matik yung nangyari. Pero wait lang, kay Sol para kay Benny Cutie, gusto sanang bumawi. Pero ang side ng Blacklist International, medyo nadidictate pa nila ngayon ang dikta ng ating laro. Yung Echo naman dito, kailangan talaga nila makahanap ng perfect timing for Yawi to cast this Numenon Blast. Kasi ito yung magbibigay ng control para sa kanila. Pero mukhang si Benny Cutie naman ata ang planong bigyan. Pero wala naman silang vision. Ang ganda rin ng tago mode ni Benny. Alaga niya rin tago lang Mahirap Sabi niya kasi parang merong sustain dito sa may top lane. Meron pa material ever. Pero bravest fighter para kay Sanford. Doon sa may middle lane, take note na wala na siyang ultimate. Magkakaroon ng teamfight. Uy! Petrified play. Para dito kay Edward. Sakto kanyang Caesar hands against the Sanford nung time na yon. Diretso circling eagle para kay Oh My B. Turtle fight. Uy! Sisimulan na Luminous Blast para kay Yawi. Binitawan niya yung Numenon Blast, dalawa matatamaan. May heavy spend din na binitawan. Kaso nga lang si Wise pa rin makakuha ng pagong. At ito naman na mamba out para kay Yawi. Meron dash para sa kanya pero sakto chrono dash. At tinapos pa ni Edward yung play against Echo. Blacklist International lamang sa teamfight ngayon. Si Agent Zero dito, sobrang linis ng ginagawa niyang mga plays na kahit yung Echo nahihirapan na sa sarili ng jungle camp pero may plano sila ditong gumante. Pero yung Guiding Wind pre, hindi mo talaga matatakasan basta-basta. Yung Blacklist International, prepared sila sa mga ganong teamfights at calculated talaga, Chantel. Alam kasi nila na ang Echo ay tinawag na Echo Express. So para mas mabilis tayo makakatakas, why not magkaroon tayo ng Guiding Wind? So maganda ang retaliation na ginagawa ngayon ng Ay, Blacklist. Ay, bakit? Ganda ng matchup pala, no? Train tsaka aeroplano kasi Oo may nga. airlines. Ali kaya ang mas matibay, himpapawid pa kasi si Oh My Venus ang makukuha dito ng Echo. Ito yung perfect moment para sa Echo para bumangon sila doon mula sa pagkakalugi doon sa early game. Blacklist International, kailangan na maging maingat. Hindi pwedeng mag-overextend katulad nito. Binitawan na yung Zaman Force. Pero, game plan na lang. Game plan na lang yung buhay pero makakasurvive pa siya. Pero ang ginawa namang choice ng Echo dito, push tayo sa torre. Pero si Haji sabi niya, co-offer kita. No. Maganda ang depensa dito ni Haji. And for Echo, maganda rin ang kanila naging aksyon na hindi muna natin pilitin kumuha ng Torre doon sa may top lane. Dahil if ever na mag-go sila sa may top lane, automatic meron pang counter set ang side ng Blacklist International. So tingnan natin ngayon para sa side ng Echo kung ano kanila magiging sagot dito sa ginagawa ng Blacklist. We have Bloodlust Axe para kay Sanford dito sa ating laban. Ang ganda na napagkuha niya na itong item na to kasi pagdating sa teamfights, alam mong meron na siyang enough sustain para makipagsabayan Pero mahirap talagang hulihin yung isang Benedetta pag ikaw yung lapu-lapu Parang ang magandang target dito ni Sanford mamaya pag nagwala siya si Haji. Kakancel niya lang yung feathered airstrike pag tumalon siya sa backline. Oo, tsaka para dito sa mga players din natin, kailangan nila maging mapagmatsyag. Dito kay Agent Zero, Edward, Benedetta ang kanya nag-hero doon pero top lane, mukhang gusto pang i-DN pero maka-cancel dito. Oh my B, cancel ang Numenon Blast. Ito na ang Ibong Adarna, dalawang lumilipad. Saktong circling eagle doon. Yaw ang kanilang target. That's away, there's a charge for the stun. Pero buhay pa rin ang mga players natin. Sanji. Another player in dito sa may top lane. Sanji, Haji. Ito na yung kontrahan na sinasabi natin. Chaos Assault and a kill para kay Benny Cutie. Napakaganda na follow-up play doon na ginawa ng Echo para kunin nga yung kill onto Haji. Pero napakasakto din ng mga guiding wind na ginagawa ni Oh My Venus just trying to save Oheb. Pero habang mangyayari lahat sa taas, meron namang bakbakan dito sa may bandang pagong. Bravest fighter para dito kay Sanford. Bang Oricar Easy Lord at tapos merong kill versus Wise habang si Edward Agent Zero aalis muna against Echo. Hindi niya basta-basta kakayanin yung dalawang miyembro na yon kaya good choice for Edward. Pero definitely, Echo ang nanlamang doon sa nangyaring trade-off na yon. Top lane, turtle lane, definitely in favor of them. Kasi yung Goldie, kung papansinin mo, Chantel, napunta na sa side ng Echo. Oo, nag-switch siya muna in terms of the lead. Again, Echo, nagkaroon sila ng play doon sa may top lane. Pero wait lang, Carteezy ang gusto nilang target doon. Pero Carteezy hindi magpapatinag at makakaagaw pa ng orange buff against Wise. Habang sa top lane, merong kill for Benny Cutie na kasama si Yao. A beautiful play coming in from Echo. This time, si Benny Cutie na ang lumalamang sa laning phase. Maaaring dalawang torre pa nga yung mabasag niya kagad habang yung torre niya ay untouchable pa.
Ngayon yung Blacklist. Alam natin na nagsastruggle sila habang may Numen Blast pa. Hindi aabot yung Daytona's Welcome. Mapipilitan dito gamitin si Wise yung kanyang ultimate para lang maging immune. Pero this time, mapapabakawi na yung Echo right after the pokes coming in from that middle lane. Ang gusto lang palang gawin ng Echo is makahit doon sa mga turrets para konti na lang ang buhay ng Torre doon sa middle lane. Habang si Carteezy, teka lang, top lane, ang gusto kong kuhanin, successfully masisecure niya for Echo and Blacklist right now. Dito na yung mga moment na pwede na i-activate ang kanilang UV strategy, ang kanilang pagsasama-sama against Echo. Sobrang nakakatuwa panoorin tong dalawang teams natin, Chantel, kasi parang yung two teams natin, same sila ng nilalaro eh. Yung Echo, sila yung rumaragasa, sila yung careless palagi na pasok ng pasok, pero yung pagka-careless nila, nagko-convert into objectives. Nakakuha sila ng Torre, nakakuha sila ng Turtle, while yung Blacklist, passive sila, pero nag-aabang sila ng perfect timing kung kailan sila papasok. Oo, speaking of papasok, pasok na ang Echo sa rank 1 in terms of average kill, 16.1 Wow. per game. So napakataas niyan. And the Blacklist International, binanggit natin kanina kung paano sila magka-counter dito against Echo. Again, kilala sila sa isang team, as a team rather, na kayang mag-punish ng minimal errors. Yun nga. So, Echo dito, bawal silang magkamali, lalong-lalo na yung mga objectives natin ay Lord na. Bawal ang wrong move para sa game na to. Ito ang magdidikta ng buong serye, kaya naman kailangan maging maingat ang dalawang koponan. Pero Echo, Sanji! they have the lead. The Sanji is low. Pumasok na nga din si Edward with Alec to final blow. Yung Lord naman dito ang pagkagawan, pero si Sanford nagwala na. Sakto naman, Lord manipulation para kay Sanji, pero tuloy pa rin ang laban dito sa ating Lord fight. Uy, Domino uy, uy. Blast para kay Yawi, pero counter. Matatamaan dito si Benedetta. Edward is down sa kamay ni Sanford, habang si Wise dediretso sa Lord. Sino nga ba makakakuha ng unang Lord para sa ating laban? Oh! Sakto kay Carteezy with retribution, sabay out for Blacklist International. Kailangan na magbakawi dito ng Blacklist International kasi kumpleto pa yung Echo at sila ang nagwawala. Pero feathered airstrike mula kay Haji. Try to defend the middle lane. But Benny Cutie, grabe yung ginawa niya na mag-burst down. Ngayon naman, Echo, talaga nakikita nila if ever na merong stationary hero. Yun yung edge naman ng hero ni Benny Cutie. Pero kinagandahan, for Blacklist International, mabilis lang ang pag-clear nila ng minion wave. Dahil meron silang parsa na mabubuhay 10 seconds dito sa ating laban. Pero masisira ang Torre. Uy, 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 Possible uy, uy. na sa may middle lane o may bira sa kanilang target. Nilatagan pa ng swimming pool pero may flicker out. The Queen wants to get out. Sabi dito ng Blacklist International, and she is alive. Makakasurvive pero basagad Torres sa may bandang gitna. Wise naman ang probably next target pero may guiding wind din naman dito na pang save na naman si The Queen. But Echo, sila ang tuloy-tuloy na kumukuha ng control sa larong ito. Yung Blacklist, nahihirapan sila every time na magse-set up si Yawi kasi hindi nila nakikita eh. Laging nagtatago si Yawi eh. Tapos, yung slow, hindi gaanong nararamdaman kasi hindi naman sila gaanong naglalakad. Laging nagdadash itong si Edward. Oo, parang sinabi mo dito, for Yawi, ang ganda ng mga plays niya. Again, tinawag natin silang House of Highlights, kaya mayroon sila mga panggulat na play for Echo. Ngayon, yun ang kailangan bantayan ng Blacklist International. The Lord will march in dito sa may top lane. Sinabi natin level 1, madali lang yan para sa kanila na depensahan. Here comes the real world manipulation, pero para ma-zone out lang ang mga players ng Blacklist International. Ang ganda ng depensa ng Blacklist International pero yung ginawa ng Echo doon on the top side, napaputok nila yung Torre. So mas madali na lang nilang i-penetrate yun later on. And kilala yung Echo sa identity nila na madalas silang ng backdoor. So hindi malabong magkaroon ng open spot dito tapos mag-push na naman si Benny Cutie eh. Kaya naman yung Blacklist, nagiging maingat sila. With the movement speed coming in from Oo. Edward, malabo naman na mangyari yon. Pero what if yung Echo gumawa naman at i-set up na naman nila yung ginagawa nila madalas? Ito rin pala yung contrast Alin? sa dalawang teams natin. Kasi yung Echo, mas kilala sila dun sa backdoor plays eh. Habang yung Blacklist, calculated Harapan lahat. talaga. So parang talagang magkaiba sila dun sa aspetong yun. Pero yung same set of heroes and strategy, halos same lang. Almost the same, no? So, pwede natin sabihin dito for Blacklist International, pwede silang bumawi. Pero for Echo, kailangan lang nila i-continue yung usual nilang ginagawa. At ang ganda ng point mo dito na same sila ng heroes, magkaiba ng playstyle. So, it's up to them kung paano nila kukontrahin yung isa't isa. So, maganda na merong hero dito si Edward na Benedetta dahil mabilis mag-clear na minion wave. Maganda din na may hero dito ang Echo na pang burst with Benny Cutie and even Carteezy para pang ipit doon sa Barats if ever na mag-Detona's Welcome. So, kontrapelo ang ating mga Pinoy teams. Kaya din naman sila ang nakita natin noon. Ang dami ng Grand Finals na nakita dito sa dalawang teams na to. Oo, itong Blacklist tsaka Echo talagang makikita nga nun, parang modern day rivals na nga sila. Oo nga. Sila na yung magkatapat from MPL PHS 10. Tapos umabot pa nag-upper bracket final sila dito sa M4. Tapos this time, nagkaroon sila ulit ng rematch and ito na yon.
And nakikita natin difference in terms of the draft kasi comfort picks yung pinili ng Blacklist. Well, Echo went in for the comfort din naman, pero makikita natin na hindi ito yung usual na comp nila eh. Para nag-adjust. Nag-adjust din sila. Again, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit Echo ay magaling sa pag-a-adjust sa mga teams. Dahil dyan, meron silang Lord dito sa ating laban. Ginamit na agad ni Haji yung kanyang feathered airstrike para mid the lane pa lang, mapigilan na yung minion wave. Narinig natin yung retribution nakuha ni Carteezy, yung buff ng dinosaur. Yun ang mahirap pag nakuha na ng buff yung dinosaur. Kasi kahit malaki siya, kahit si Wise makakakuha ng stacks mula dito sa incoming minion waves. Ang ganda ng strat niya. Ayan. Ayaw niya lumiit eh. Liliit siya pag walang minions eh. Mahirap pagka lumiit ang dinosaur kasi yung damage din na kaya niya ibigay magiging kulang against Echo. So makikita natin si Sanji. Grabe si Sanji, by the way. Talagang nagzo-zone out. At nakita na, nagamit na yung sentry para malaman kung sa magagaling yung mga players. Lord mag-march in. Doon sa may top lane at bottom lane, ginamit ng wings by wings pa Haji. Nakita mo dun, Chantel, si EY sobrang liit na eh. Sinasabi natin, no? Ayan na nga. Ang ganda ng freeze na ginawa ng Echo para nga hindi makapag-stack to. Kaya naman medyo delikado ang Blacklist International. Agent Zero goes in with Electrofile Blow, pero may Luminum Blast! Sakto naman doon sa dulo ng Luminum Blast habang si Very Cutie mag-free hit lang din with a Ruby DD play. Tapos diretso sa may middle lane habang yung Lord mag-march in pa rin doon sa may top lane. Blacklist International kulang sila ng isa. Kailangan nila na set up play dito. Haji gagamitan ng Hero Manipulation. Pero sakto ang Bravest Fighter italayo doon sa may tore. Hanggang patay ang mga players ng Blacklist. Isa na lang. Echo with the tower lock and they will take game number 1. Echo showing everyone kung bakit sila